Isa sa mga kadahilanan ko bakit gobyerno lamang ng mga Muslim ang maaari magdedeklara at mamamahala sa jihad ay dahil sa maaring ang mga Muslim ay papasok sa isang usaping pangkapayapaan sa mga kalaban na hindi Muslim. Ang pakikipagkasunduan na ito ay tinatawag sa ilang mga kataga tulad ng sulh o hudna. Ang tinutukoy dito ay ang pagpasok nila sa kasunduang pangkapayapaan o pakikipagkasunduan ng pinuno ng mga Muslim sa isang kabutihan na nakikita niya. Kaya hindi pinahintulutan ang paglabag dito. Muli, ang pakikipagkasunduan na ito ay marapat na para lamang sa kapakanan ng Islam at mga Muslim at hindi sa anumang ambisyong politikal, pagtraidor sa mga Muslim at iba pa. Mainam na matalakay ang usaping ito dahil ang pagpasok sa usaping pangkapayapaan ay minamasama ng mga terorista na siyang naging kilos din ng mga nauna sa kanila ng grupong Khawarij na pumatay sa Khalifa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dahil sa hindi nila pagsang-ayon sa pakikipag-ayos sa kalaban nilang grupo ng mga Muslim na mas marapat nga dahil kung pinahintulutan ng pakikipag-ayos sa mga hindi Muslim ay mas marapat ito sa mga Muslim. Ang Sulhul Hudaybiyah ang pangunahing halimbawa nito. Ito ay isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga hindi mananampalataya sa Makkah. Natatagal sana ng 10 taon, ngunit binali ng mga taga-Makkah. Sinalakay nga ng mga Muslim ang Makkah at sa pagsuko nito, binigyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng proteksyon ang sinumang mananatili sa Kaaba o sa kanilang mga tahanan. Sa panahon na ito ay naiulat na binigyan ni Hani ng proteksyon ng isang lalaking hindi mananampalataya na tinutugis ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tumungo si Hani kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Pinoproteksyonan namin ang sinumang pinoproteksyonan mo, Hani." Ang hadith na ito ay napagtibay palalo noong panahon ng pagsuko ng Damascus sa mga Muslim. Bagaman si Abu Ubaidah na ang general ng mga Muslim, tinanggap ng mga Muslim ng buo ang pagsuko ng Damascus kay Khalid bin al-Walid. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga mananampalataya ay pantay-pantay ang halaga ng buhay at nagpapatupad ng anumang kasunduan na pinagtibay kahit pinakamababa sa kanila. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napagtibay ding nakipagkasunduan sa mga Hudyo at gayon din ang mga pinuno ng mga Muslim na kabilang sa naunang henerasyon ng mga Muslim. Ang hudna sa literal na kahulugan nito ay ang pagtigil. Ang kahulugan naman nito sa Islam ay ang pakikipagkasundo ng imam o ng kinatawan niya sa mga ahlul harb o mga kalaban sa digmaan na itigil ang labanan sa takdang panahon ayon sa pangangailangan kahit pa tumagal ito. Ipinapahintulot sa imam ng mga Muslim ang makipagkasundo sa mga hindi Muslim ng pansamantalang kapayapaan na itigil ang labanan sa isang takdang panahon ayon sa pangangailangan kung ito ay may pakinabang sa mga Muslim. Tulad sa kahinaan nila, kawalan ng paghahanda at iba pang kapakinabangan na katulad ng pag-asam na mag-Muslim ang mga hindi Muslim. Ayon sa sinabi ni Allah, kung kikiling sila sa kapayapaan ay kumiling ka rin dito. Ang hudna na pinagtibay ng imam o ng kinatawan nito ay obligado. Hindi pinahintulot na ito ay sirain o pawalang bisa hanggat ang mga kuffar ay nananatili sa tipanan nila sa atin. Hanggat hindi sila nagtataksil at hanggat hindi natin pinangangambahan ang pagtataksil nila. Sinabi ni Allah, hanggat nananatili sila sa kasunduan sa inyo, ay manatili kayo sa kasunduan sa kanila. Sinabi rin ni Allah, o mga nanampalataya, tuparin ninyo ang mga kasunduan. Kapag sinira nila ang kasunduan sa pamagitan ng labanan, pagtulong sa mga kalaban-laban sa atin, pagpatay ng isang Muslim o pagkuha ng yaman, mawawalan ng bisa ang kasunduang namamagitan sa atin at sa kanila at pinahihintulot ang pakikipaglabang muli sa kanila ayon sa sinabi ni Allah, ngunit kung lalabag sila sa mga sinumpaan nila matapos ng tipanan sa kanila at tumuligsa sila sa relihiyon ninyo, makipaglaban kayo sa mga tagapanguna sa kawalang pananampalataya. Tunay na wala ng tipanan sa kanila upang sila nawa ay tumigil.
Kapag pinangangambahan sa kanila ang paglabag sa kasunduan sa pamagitan ng mga tandang nagpapahiwatig sa paglabag, ipinahintulot ang pagbabalik sa kanila ng kasunduan at hindi na obligado ang pananatili sa kasunduan sa kanila. Sinabi ni Allah, "Kung mangangamba kayo sa pagtataksil ng mga tao, ay balik ninyo sa kanila ang kasunduan upang maging pantay kayo." Ito'y nangangahulugan na marapat na ipaalam sa kanila ang pagsira nila sa kasunduan upang ikaw at sila ay magkapantay sa kaalaman. At hindi pinahintulot ang pakikipaglaban sa kanila bago pa ang pagpapabatid sa kanila ng pagkasira sa kasunduan, nang sa gayon ay hindi magkakaroon ng ipinagbabawal na panlilinlang.